Okay guys, so tingnan mo, oh. Ayan, oh. Pinost ito na naman ng daho. Sabi niya gano'n, pwede ba tanggalin mo yung, ay si Makmak pala to eh. Oh, si Makmak pala yung kausap niya. Oh, pangalan ng mama ko sa post mo, PWD siya, pareho na kaming walang, Makmak wala ka talagang matris, tumigil ka. Tigilan mo na yung kakapost ng fake news sa mama ko. Nyeta kang baka, wala ka talagang matris. Imagination, talagang ginawa mo, ginawa mo pa talagang ano yan, reason. Luka-luka ka talaga. Okay, ang sagot sa kanya ng daho, ayan. Walang matres, tapos psychosocial disability. Teka sandali. Psychosocial disability. Sus, ginagawa niyang tanga mata moonwalk. Eh, bakit ka sa akin nagkaganyan? Doon ka magreklamo sa nag-release ng PWD ID niya. Nako, teka nga. Grabe ka talaga, Makmak. Pag-usapan natin to, ha? Yeah, di ba? Paano malalaman na PWD ka? Kasi nga, di ba, sinabi niya doon natanggalan ng matres. Yung matres ba talaga ang dahilan kung bakit siya naging PWD? Okay, ito yan na. To determine if you're qualified as a person with disability, ayan, you must have a permanent disability that fits into one of the official categories recognized by the Department of Health. Ayan. Ito yung mga categories na yon. Check nyo na lang, ha? No, physical, orthopedic, visual, ayan, hearing, ayan, tsaka speech, syempre, mental, intellectual, psychosocial. O yan, yan kasi yung sinabi, di ba? Psychosocial. O, then learning, then chronic illness. Yung mga chronic illness yan yung mga continuing na illness na hindi na gumagaling at wala na pag-asang gumaling. Okay. So, punta tayo sa psychosocial. Dito sa psychosocial, mental health conditions such as bipolar disorder, schizophrenia, ADHD, or severe depression. Alam mo, nakaka-relate ako dito sa, huwag na natin pag-usapan yung iba. Basta ito na lang yung pag-usapan natin, okay? So ito na, nakaka-relate ako kay Makmak eh. Bukod dun sa parehas kaming walang matres, at nakaka-depress naman talaga na wala kaming matres. Hindi kasi yung mother ko, ganito. Cesarean ng mother namin eh. Hindi siya talaga pwedeng mag-normal. So, nangyari, tatlo na kami, di ba? After the third, ako yung pangatlo. No? Tinanggalan na siya, lahat-lahat. And then, ang hindi namin ma-determine is ganito. Kasi hindi pa naman uso yung mga PWD na yan noon. Hindi pa uso yung mga depression na yan ngayon. Wala pang ganyan dati. Pero sobrang disappointed ang mama namin kung bakit tinanggalan siya ng matres during that time. Alam mo, mama namin, laging mainit ang ulo, laging basta nambubugbog, gano'n. Tapos kahit nasa labas kami, kung gusto niyang magalit, magagalit siya. Siguro isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkaganon ng mother namin. Kaya sinabi ko, nakaka-relate ako. Kasi ang tagal naming pinagtiisan ng nanay namin, sa totoo lang. Pero pasalamat na rin ako kasi dahil sa attitude niyang yun, yung konting maliit ka lang, lilipad sa iyo ang mundo, kailangan, magaling ka umiwas. Kailangan may kapangyarihang spiritual ka para iwasan lahat ng ibabato niya sa iyo. Ganon ang nanay namin. Ang tatay namin, alam mo, takot sa nanay namin. Dahil talagang pag nagalit ang nanay namin. So, ang sabi sa akin, nung mga kaibigan kong doktor, it might be a depression caused by the removal of the, siguro meron siyang something na tinatawag na parang panghihinayang kung bakit natanggal pa yung matres niya o bakit tinanggal pa yung matres niya. Kaya nagkaganon siya. Buti nga ngayon kahit pa paano may PWD na. Uso na yung mga depression na yan, may mga diagnosis na ganun na. Kami ang tagal namin pinagdusahan ng nanay namin, hindi namin siya ma-determine kung ano siya kasi hindi namin siya mapa-check up kasi alam mo naman ang matatandang sinauna. Pagka sinabi mong, pa-check na nga kita psychiatrist, sasabihin sa'yo, mabuwang ako, tingin mo sa amin, sinaulo na ako. Gaganon na yun, ako Diyos to die. Kaya noong panahon noon, wala pang ganyang mga uso, hirap na hirap kaming magkakapatid sa nanay namin. Open book kami. Nakikita yan ng mga sinaunang tao dito kung anong ugali ng nanay namin. Mabait ang nanay namin. Madaling mapakiusapan, madaling hingan. Ang problema, kapag nagalit, kapag konti lang nakabog na may pagkakamali ka, magaangang kamay ng nanay namin. Lahat babato sa'yo, lahat ihahampas sa'yo. Yan ha, sana nalinawan ka. Kaya hindi porke matris lang ang natanggal, hindi na PWD. Kasi the loss of limb, the loss of anything na parte ng katawan, it might cost you depression. Because you are longing for something that was lost sa body mo. Okay? At saka huwag ka namang masyadong judgmental kasi alam mo, sa totoo lang, napakahirap kumuha ng PWD. Ako nga may heart enlargement na ako. It's a permanent thing. Pero hindi ako makakuha ng PWD kasi sinabi ko sa doc ko, Doc, pwede na ba akong kumuha ng PWD kasi may heart enlargement ako? Sabi niya, wag muna. Sabi niya ganon. Total naman magsisenior ka na, hayaan mo na yon. O tingnan mo ha, mismo yung mga doctor na mismo ang tumatanggi. More so pa, pagdating sa munisipyo, kung ipapa-analyze yung diagnosis mo, etc., etc., ang daming requirements, di ba? Try mo kaya. Tanggalin mo yung paa mo. Tapos mag-apply ka na yun mabilis yun kasi physical yun eh. Ang kawawa diyan yung mga hard to determine cases like yung katulad sa nanay ko at saka sa nanay ni Makmak.
So, wag ka masyadong prejudge. Nagpe-prejudge na porke matres lang ang natanggal hindi na PWD. Sana malinaw sa'yo. In a way naman, tama naman si Makmak. Bakit ka naman magagalit sa kanya tsaka sa nanay niya? Magalit ka dun sa nag-issue ng PWD ID. Hindi rin yan, hindi rin yan kaisa. Kasi ang kaisa, ang ginagawa lang nila is sinasubmit sa munisipyo. Kung sino yung ma-approve, di-approve. Kung sino hindi ma-approve, di approve. O, mamaya naman, ibintang mo na naman sa kaisa yan. So, kung gusto mo, di magreklamo ka doon sa kaisa. Hindi yung taga-Moonwalk ang irereklamo mo, ha? Tapos eto, sino ka rin ba, di ba? Para mag-determine kung sino ang PWD tsaka sino ang hindi. O, para mag-post ka ng ganyan. Naku, Day, wag. Wag kang magpo-post. Kung Day ka man o Dong, wag kang magbasa-basa maghuhusga ng ganyan. Baka kasi mabalik sa'yo yan pagdating ng araw. Kasi lahat yan, pinag-aaralan, lahat yan, pinag-iisipan bago i-issue yung PWD ID na yan. Hindi yan basta-basta. Ikaw ba, may alam ka sa pagiging PWD? Medical student ka ba? O psychiatrist ka ba? Or something na nakapag-aral ka at nakapagtapos ka in a medical situation? O kaya nga huwag ka muna masyadong maghuhusga. Medical. Makiyang-hiya ako sa iyo. O sige, sabihin ko sa iyo na may karapatan ako. Registered nurse po tayo. Oo, nagturo rin ako. May master din po tayo, ha? Kaya sige, debunk mo ako kung kaya mo. Pero, bahala ka. At marami po akong nakasalumuhang mga doktor sa hospital, ha? At marami rin akong mga kaibigan na nurses. Okay?